Matapos ang proklamasyon, isa-isang sinagot ni President-elect Noynoy Aquino ang mga tanong tungkol sa ilang mahalagang issue. At sa kanyang kauna-unahang press conference bilang President-elect, sinabi ni Aquino na prioridad niyang matugunan ang mga problemang mamanahin mula sa Administrasyong Arroyo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Siyempre tayo po ay natutuwa na natapos na po yung proseso. Nandun na rin po yung agam-agam sa dami ng problema nga harapin po ng bansa. Sa ganitong paraan inilarawan ni President-elect Noynoy Aquino ang kanyang nararamdaman ngayong naproklama na siya bilang ika-15 presidente ng bansa. Pero hindi ba iwasang alalahanin ang kanyang katandem na si Senador Mar Rojas? I understand that he's out of town. I texted him on both phones available to me. I plan to give him some space, no? And when he's ready to start discussing certain party matters and other issues, no? Of course, he will have access and unlimited access to me. Pinaplano na ang inaugurasyon ni Aquino sa June 30 na posible raw gawin sa Quezon City. Sabi ni Aquino, baka kay Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales siya manumpa. Si Morales ang nag-iisang maestradong sumalungat sa desisyon ng Supreme Court na payagan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng bagong Supreme Court Justice. Bukas raw si Aquino sa pakikipagkasundo sa mga kalaban niya sa politika. Pero kay Pangulong Arroyo, it cannot be business as usual. I think I would have disappointed everybody who made this victory possible. Therefore, there has to be closure on so many issues. Kapag nasa Malacanang na, prioridad daw ni Aquino na alamin kung anong problema ang pinamana sa kanya ng Arroyo administration, gaya ng lumobong deficit. Susugpuin din daw niya ang katiwalian. Katunayan, may hawak na raw siyang listahan ng mga smuggler na hahabulin ng gobyerno. Pero ngayon pa lang isang bagay ang tiniyak ni Aquino. Hindi niya pananatilihin sa pwesto si AFP Chief of Staff Delphine Bangit na malapit kay Mrs. Arroyo. Hindi maikakaila maraming trabahong haharapin ang kauna-unahang binatang presidente. Kaya kanina, muli siyang tinanong kung magkakaroon ba ng First Lady sa Malacanang. Kakausapin ko pa si Madam Maureen kung meron siyang prediction nun. Bago naman ang kanyang proklamasyon, naghintay sa magkatabing holding room sina Aquino at kanyang bising si Jejo Marbinay. Pero hindi sila nagkausap dahil naging abala si Aquino sa pagtanggap ng mga mambabatas na bumabati sa kanya. Sinamahan siya sa kwarto ng kaibigan si Senador Cheese Escudero at incoming Executive Secretary Jojo Ochoa. At nang sunduin na si Aquino ng mga mambabatas para sa proklamasyon, masigabong palakpakan ang bumungad sa kanya. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Pinakatinutukan din ng publiko ang kasintahan ni President-elect Noynoy Aquino na si Councilor Shalani Soledad. At kwento ng konsehala, kasabay ng kanyang kasiyahan ang kaunting pangamba sa matinding hamong kakaharapin ng kanyang nobyo. Saksi si Sherry Antores. Sa gitna ng ingay ng pagdiriwang sa pagkakaproklama kay President-elect Noynoy Aquino, tahimik na nanood mula sa gallery ang kanyang kasintahang si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Paminsan-minsay itinataas niya ang cellphone para kumuha ng litrato sa nobyo. Pero kaakibat ng ligayang nararamdaman ni Soledad para kay Aquino, di rin daw niya maiwasang kabahan sa hamong kahaharapin ito sa pamumuno. Masaya ka na kinakabahan ka, what would happen in the next 6 years, so siguro lahat-lahat. Gaya ng mga kapatid ni Aquino na nagluluksa pa rin dahil sa pagpanaw na ina nilang si dating Pangulo Corazon Aquino, nakaitim din si Soledad. Pero imbes na tumabi sa mga Aquino na nasa bandang ibaba, mas pinili nito ang pinakataas na bahagi ng VIP section kasama ang ilan niyang kaanak. Eksaktong alas 2 ng hapon, dumating dito sa loob ng session hall si Councilor Shalani Soledad. Tahimik na naupo sa upuang ito at naghintay ng pagdating ng kanyang nobyong si Senador Noynoy Aquino. Pero nang dumating ang oras ng proklamasyon, imbis na umakyat doon sa rostrum ng speaker, mas pinili niya na tahimik na lamang na kumuha ng litrato at video ng kanyang nobyo. Desisyon daw mismo ni Soledad ang hindi pag-akyat sa speaker's rostrum. The mere fact na nandito ako and it doesn't matter kung nasaan ako, basta ang importante, alam ni Noy yun and nagkakaintindihan naman kami. Hindi na rin nagtangka si Soledad na lumapit sa nobyo matapos ang proklamasyon. Ang mahalagay naririto raw siya sa mahalagang okasyon sa buhay ng kanyang nobyo. Kaya nga pati pagpapa-admit niya sa ospital sa hinang pananakit ng likod, ipinagpaliban muna ng konsehala. At nang aming tanungin kung sa kanya ba nakatingin si Aquino habang pinoproklama, ito ang kanyang tila kinikilig pang sagot. I would hope so, pero... Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan
Dingdong Dantes, Ogie Alcacid at ilang pang celebrity, hindi pinilampas ang proklamasyon ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. At kanta para sa inaugurasyon ni Aquino sa June 30, inihahanda na. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating